Natapos na ang bagyong tumagal ng ilang araw, ngunit ngayon nasaksihan natin ang mga epekto nito sa bansa at sa mga mamamayan. Kamakailan lang natuklasan ng mga eksperto na ang ulan ay hindi lang simpleng acid rain. Ang ulan nang mula sa langit ay kontaminado ng mga nakalasong hindi maintindihan na nagdulot ng mga pisikal na pagbabago sa katawan ng tao. Halimbawa, ang pisikal na deformities na makikita dito. May pag-usbong din ng mga spores sa loob ng baga ng tao na tila parang may sariling pag-iisip. May mga ulat na epekto nito sa mental na kalusugan, kabilang na ang mga hallucination, ngunit hindi pa malinaw ang mga detalye. Laking gulat ng mga eksperto na makita nilang may mga hindi naapektuhan ng bagyo sa kapaligiran, na walang namamatay o nabubulok man. Nadiskubre naming may malaking anomalya, isang vortex, o umikot na hangin ang nabubuo sa langit. Hindi pa maipaliwanag ang kababalaghan na ito. Sa ngayon, tinawag nila itong pulang langit bilang pansamantalang pangalan. Ayon sa forecast, ang pulang langit ay parang isang regular na bagyo, pero walang anumang senyalis ng low pressure area sa kalapit na dagat. Para bang ito'y lumitaw na lang sa lupa, na imposible dahil ang mabagyo ay nabubuo lamang sa karagatan. Nadiskubre namin ang kaugnayan ng kasalukuyang pangyayari sa isang bahagi ng alamat ng mga katutubo. Ayon sa alamat, ang bitak malapit sa bulkan ay gawa ng kapwa-tao at may enerhiya na tumakas mula sa ilalim ng lupa at papunta sa ibabaw. Subalit, ang wika ng alamat ito ay hindi gaano kilala o napag-aralan. Ang pagsasaling ito ay mula pa noong dekada 90 at wala nang bagong nagsagawa ng pananaliksik tungkol dito.